Good morning, ECC family. Mga kapamilya dyan na nandito here in the Philippines and abroad, kumusta po tayo? Another brand new day has given to all of us. Bagong umaga, bagong pag-asa, ika nga. We all need a dose of daily grace. God's grace abounds to us every day in every way. Even though we face unexpected and unwelcome changes like yung nangyayari ngayon sa ating mundo that could affect our family and even our personal lives, yung COVID-19 situation natin, we can rest and hold on to God's grace that never changes. Sabi nga sa Psalm 91:14, because He hold fast to me in love, I will deliver Him. I will protect him, for he knows my name. And so this morning, as we begin our online service, join me to take minutes of prayer to some of our family members now who are in need of our prayers right now. Prayers of comfort, prayers of healing, and in need of God's mercy. So let's pray for si Ate Novi Agagiw, for Ate Chato and family, kay Ate Alma Cablinan and yung anak niya si Ricky, kay Joy Limos. We'll have also prayer for comfort sa mga families natin na nawalan ng family members. So, join me po as we pray for this. So, let's pray. Father in heaven, we thank you so much for this brand new day na binigay mo sa bawat isa sa amin. Indeed, you are the God na who never changes. You are our awesome God na yung love niya unending and unconditional. Lord, sa umaga kami ay lumalapit sa iyo kasama yung buong pamilya ng ECC family to pray sa aming mga brethren, sa aming mga kapatid na to who are in need of your healing right now. Because some of them are na-infect sa virus, yung iba are waiting for their swab test results. But Father, we pray, like Ate Novi Agagiw, na nasa hospital po ngayon, Lord, we pray, we declare healing upon her. We pray for miracle, Lord, para sa kanya, na sa time na to, she will be able to experience yung healing mo, and even Lord, yung pagmamahal mo sa kanya. Lord, we thank you for the doctors and even yung mga nurses na tumitingin sa kanya. We pray for wisdom kung paano nila i-handle at kung paano nila mabigyan or maalagaan si Ate Novi. Lord, thank you so much for how you will use kung ano man yung mga the medicine that she's taking in. Lord, naniniwala kami na ginagamit mo ang mga to para matulungan na maibalik yung kanyang physical na condition. Lord, also we include protection kay Kuya Ray na nagbabantay sa kanya, maging sa kanyang family, and all those mga naging nakakontak niya for the days na nakaraan. Lord, we pray that we'll protect them. Sana po, Lord, hindi nila na-contact or na-contract yung virus na nag-affect kay Ate Novi ngayon. Lord, thank you so much for the progress, sa mga nakaraang araw, sa kanyang kondisyon, at naniniwala kami, Panginoon, as we continue to trust you, kasama po ang pamilya ni Kuya Ray, at Ate Novi, we will hear a good news later from Kuya Ray or sa kanilang family. She is healed. In Jesus' name. Lord, also, for the family of Ate Chato, and sa kanya mismo, na contract din yung virus na to, Lord, we pray for healing upon them, the whole family. Lalong-lalo na po yung kanilang nanay na who is old po and medyo nasa delikadong situation. Lord, we pray for your mercy. We pray for your grace, Lord, to abound sa kanilang family. Lord, thank you so much na galing na si Ate Chato. Lord, we are praying sa other members of the family
na they will also experience your healing power. And may this situation also, Lord, bring them closer to you. Maging eye-opener ito sa kanila that indeed life only comes from you at kayo ang magbibigay ng kagalingan para sa kanila. Also, we pray for Ate Alma and yung anak, Lord, na nasa isolation facility, waiting for their swab test. Lord, we pray na if it is your will, Lord, na negative sila. And we pray, Lord, for continuous healing. Para sa ganun, they will be able to continue na sa kanyang trabaho or even continue to give service na what is expected of her. And Lord, may this time also bring them closer to you as they continue to trust you for healing. And maging testimony din ito sa kanila. Father, we pray for Joy Limos na nasa hospital din po ngayon yung batang ito dahil sa kanyang kalagayan. May sakit siya ngayon. And Lord, thank you na negative siya sa RT-PCR. Lord, we are trusting you na hindi po sana COVID ito. And we just pray na you will heal her. You're the God na who can do miracles, na magamit mo yung sitwasyon din na ito sa kanyang family to bring them to you and to bring salvation. If it is your will, Lord, na through this, lalo makilala ka, lalong-lalo na yung kanilang ama, the head of the family. And may this situation also kay Joy would bring realization sa kanila about the reality of life. Lord, thank you so much for sa kanila and maging yung mga ibang kapatid namin na hindi man namin nabanggit, but maybe are experiencing sickness or may nararamdaman ngayon. Lord, you know them by name, you know them you know what is in their heart. Lord, we want to lift them up to you for healing and even for your continuous na protection. Lord, we thank you so much for how you have been faithful. And Lord, sa mga kapatid namin na to na nilapit namin sa inyo, may it be, God, that it will bring honor and glory to your name, na maging personal testimony nila of who you are in their lives. And Lord, sa panahon din po na to, we want to continue to lift up to you mga family members namin sa ECC family for comfort because they have lost members of their family, like the Ablang family sa ECC Kareb. Lord, for the passing of Kuya Willie, Lord, we entrust sa inyo ang pamilyang ito for comfort. Lord, kayo ang nakakaalam sa pain that they are going through now of losing a family member. You know, Father, when you were here on earth din po, naranasan ninyo how na kung the pain of losing a member of the family, when you have comforted sina yung magkapatid, sina Martha and Mary. And God, I know po na at this moment in the lives of this sa pamilyang ito, you are with them, you are in grief din sa kanila, naiintindihan mo yung pain na meron sa kanila. At kayo lang po, Panginoon, ang makapagbibigay ng true comfort and peace that they need right now. And Lord, we want to entrust it to you, yung kanilang anak at saka si Ate Nelly na who are still in the hospital din na nagpapagaling dahil nga po sa sitwasyon. Lord, we pray na alam po namin na doble yung pain that they are facing right now dahil sa pagkawala ng father of the family or husband, tapos they are still nagpapagaling din sila sa kanilang sarili. But Ama, naniniwala po kami that as we continue to trust, as the family continue to trust you, and nandito kami to support them in prayers. We know, God, that you will bring comfort to them, you will bring peace that they need.
you will continue to protect them. And even yung other members of the family, Lord, we lift up them to you for your protection, for your healing. And God, may this situation you will allow them, Lord, to continue to trust you more, to know you more sa kanilang buhay. That in this time of grief, they will experience you, who is the Lord of all comfort. Father, also we want to entrust it to you the Apanchan family sa passing ng nanay sa kanilang family, si Nanay Pasita. Lord, na who have battled for how many years sa kanyang sakit, and now she nauna na sa inyo. Lord, we want to praise you sa kanyang buhay dahil bago mo po siya kinuha, Panginoon, nagkaroon ng opportunity na masyaran sila ng iyong salita for Bible study. So Lord, ito lang yung panghahawakan namin na yung seed na naitanim sa kanya and sa family. Ito yung hope namin, Lord, na nagkaroon ito ng bunga sa kanilang sa kanyang buhay and maging sa kanyang family. And she's now enjoying, Lord, the life that you have promised, a life na wala ng pain, wala nang sakit, kundi a glorious life sa inyo. Lord, we continue to pray that for comfort sa kanyang naiwan and yung provision mo, Panginoon, sa pagkakataon na to. Lord, salamat because with all these things, and also we remember if there are still families, hindi lang dito sa ECC, but even other families who are experiencing pain or grief because of a loss of family loved ones, hindi lang dahil sa sitwasyon ngayon, sa crisis, but even sa mga ibang sickness or ibang mga dahilan na they have lost family members or lost loved ones. Lord, we entrust them to you. And sa kabila ng lahat ng mga ito, Panginoon, naniniwala kami na walang aksidente sa'yo. In all these things, you are using it for the glory of your name. If we only ask, we'll continue to trust you and we'll continue to acknowledge that you are the God who are above all these things. Lord, salamat for how will you answer our prayers para sa aming mga kapatid na to. And thank you because you have promised in your word that if we ask, we will find. If we will ask, ibibigay mo. If we will seek you, we will find you. And Lord, sa lahat ng mga to, naniniwala kami na it is your will to comfort, it is your will to provide, it is your will to protect. And we know, thank you for how will you answer all our prayers. And you have said in your word that you delight sa mga anak mo na who will come to you for any concerns. Lord, we thank you so much. We adore you. We praise you for all these things. And we thank you in advance for how you will answer all our prayers. We pray all these things through your will in Jesus' name. Amen. Hello, ECC family. As we all know, we are all under GCQ because of the pandemic. Pero let us take this opportunity to rest and be alone with God. GCQ can also mean God calling you to quietness. Kaya ngayon, as we begin our online service, we encourage everyone to give their undivided attention in worshiping our God and listening to His Word. Even at our homes, God is present in our midst, kasama mo ang Diyos. Kaya ibigay po natin ang best natin sa pag-awit. Kung kinakailangan, pumalakpak, tumalon at sumigaw ng Amen at praise the Lord during the sermon. We encourage everyone na batiin ang isa't isa sa comment section. For this is not just a live stream broadcast, but a gathering of God's people. Don't forget to share this video or tag your friends in the comments. Kaya samahan niyo po kami. Let us feel the presence of God at our homes. Let's worship the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Magandang umaga po, ECC family. Welcome po sa ating Sunday service. And nagagalak po kami to have you joining us this morning.
Okay, ihanda po natin ang puso po natin para po tayo ay dumulog muli sa Panginoon, sa pag-awit, sa pagpuri. Gusto ko pong i-share at ibasa sa inyo ang awit chapter 34. Sabi po dito, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Amen. Amen. Aking pupurihin Kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinggin ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib sila'y kinukupkop. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Kayo po ba ay nananalig sa Kanya? Amen. Kundi tayo po ay mapalad ngayong umagang ito. Kaya naman po, let us seek the face of the Lord. Hingin po natin ang presensya ng Panginoon ngayong umagang ito sa ating mga tahanan. Salisikin po natin ng Panginoon. Hallelujah. Let us seek His face. Gawin po nating panalangin ang awiting ito. Hingin natin sa Panginoon na iparanas niya sa atin ang Kanyang kapangyarihan. Iparanas niya sa atin ang Kanyang kaluwalhatian. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin, hinahanap namin, karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, aming dalangin, kami katagpuin. Ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Gawin po nating panalangin, Panginoon. Hinahanap po namin kayo, Panginoon. Iparanas mo ang iyong sarili sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin, hinahanap namin, karikta ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. Kumilos ka, Panginoon. At sa himig na hain, aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Isa pa po, iparanas mo. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan.
kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Narito kami, Panginoon, hinahanap namin ang iyong mukha, hinahanap namin ang iyong presensya. Kailangan ka namin, kailangan ka namin. Hallelujah. Yes, God, this morning, O Lord God, patuloy po naming iniimbita, patuloy po naming hinahanap ang inyong presensya, ang iyong kalakasan, ang iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, lumalapit po kami sa inyong trono, hindi po sa pamamagitan ng aming kalakasan, kundi sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, sa lahat po ng pumupuri at nakikiisa sa worship service namin ngayong umagang ito, ipadama mo po, Panginoon, ang kapahingaan, ipadama mo po, Panginoon, ang kalakasan, ipadama mo po, Panginoon, ang sigla, ang joy, O Lord God, sa bawat isa sa amin. Lord, thank you because you said in your word, Lord God, that young men may stumble and fall, but those who hope in the Lord shall renew their strength. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Oh God, we claim that promise over our lives, Lord. Thank you, Jesus. We continue to worship you this morning. We continue to praise you this morning, Panginoon. Open our hearts, Lord. Just allow us to listen to you, Lord, and allow us, Lord, to hear from you, oh God. Thank you, Jesus. We give you praise and honor. In your name we pray. Amen. 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 Patuloy po tayong pumuri sa Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po sa kanyang salita, na isang araw sa presensya o isang araw sa sanktuaryo ng Panginoon ay higit pa sa 1,000 araw anumang lugar. Amen and amen. Amen. Tunay nga na sa presensya ng Panginoon, tayo ay nagkakaroon ng kalakasan. Kaya po, sabi nga sa awit na ito, babad sa presensya mo, tayo ay magbababad sa presensya ng Panginoon. Bagamat minsan ang kaaway, dinadown tayo, maraming mga trials po, maraming mga suliranin, no? Pero, dapat sabihin natin sa kaaway, hindi ako titigil na magpuri. Amen. Amen. At hindi ako titigil na magpasalamat at sumamba sa Panginoon. Dahil ang Diyos ko pa rin ay mabuti, dahil ang Diyos ko pa rin ay tapat. Amen ba? Naniniwala ka ba doon, kapatid? Kaya, declare natin, magpupuri pa rin tayo sa kabila ng lahat. Amen. Hallelujah. One. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo
mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo. Amen. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap pa rin sa iyo, O Panginoon. Ang mga pagpapala mo ay lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo. Isa pa po, ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang musa na laging uhaw sa iyo, na laging uhaw, na laging uhaw sa iyo, laging uhaw, na laging uhaw sa iyo. Hallelujah. Lord, tunay nga nasukdulan ang biyaya mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil kami ay inyong minahal, kami ay inyong niligtas, kami ay inyong inanggap, kami ay inyong binibiyayaan sa pang-araw-araw, Panginoon. Kaya hayaan mo, Panginoon, na awitan ka namin ng may buong pasasalamat, O God. Hallelujah. Awitin natin ito. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsangka. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking tarihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan at kawalhatian. Salamat sa subtulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subtulang biyaya mo. Kami
Awitin po natin muli. Habang hindi karapat-dapat, pagbukulan ng habag at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa tuktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Kami magpapasalamat, kami magpupuri sa kabila ng pagsubok, sa kabila ng bighati. Kami magpapasalamat, kami magpupuri. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon, nabahiran ang kabanalan at kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, salamat, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon, sa iyong sukdulang biyaya. Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. At kami po ay pumupuri at sumasamba sa inyong pangalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat, mga kapamilya. So, ngayon po dadako tayo sa panalangin ng ating mga munting anghel sa Panginoon. Bagamat wala po tayo sa church ngayon, hindi po hadlang na makinig ng mga salita ng Diyos
at magpuri sa Kanya. So, bago tayo mag-start, babasahin ko po yung sinasabi sa Bible sa Matthew 19 verse 14. Kunana dito'y, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pigilan, dahil katulad nila ay kabilang sa kaharian ng Diyos. So, mga bata, ready na ba tayo sa mga bahay? Okay? Mag-pray tayo. Let's close our eyes. Let's fold our hands and pray to God. Mga magulang, i-guide natin ang ating mga anak kung paano po sila mag-pray. So, let's pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo po sa amin na ipag-pray ang aming mga anak na nasa kanilang bahay. Lord, patnubayan mo po sila, nakasama ang kanilang mga magulang, mga kapatid, at mga mahal sa buhay. Gabayan mo po sila sa kanilang paglaki na may takot sa Diyos. Guide them, Lord, and mold them into the kind of person you want them to be. Bigyan mo po sila ng wisdom or karunungan na mag-memorize at pag-aralan ang iyong mga salita at may apply sa kanilang pamumuhay. Lord, I pray for their parents to teach God's biblical moral standard to their children. Tulungan mo po ang mga magulang to have a devotion to these children and being their constant coach and teachers as they walk through life with them. Gawin mo pong magandang halimbawa ang mga magulang sa mga anak nila. Lord, sa ngayong pandemic, bigyan mo po kami ng strength na lumaban sa sakit or sa virus na ito. Thank you, Lord, for this time of prayer. Thank you, Lord, for your presence and hearing our prayers. For we pray all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Good morning, church. Good morning, ACC family. Sorry po sa mute sa sound. Sana po ay na-enjoy po natin ang ating pong pagpupuri ngayong umaga. Amen po ba? Sana po sa mga kahit nasa mga tahanan po tayo ay talagang galak na galak tayo. At we are jumping and clapping and shouting and praising the most holy name of the Lord. God is good all the time. Napakabuti po ang ating Diyos. Every day is a blessing from the Lord. Sabi po sa Bible na they are new every morning. Great is thy faithfulness. Yan po. Bawat umaga ay bagong pag-asa, bagong pag-ibig, bagong biyaya. Sukdulang biyaya ang ating nararanasan every day. Kaya maraming salamat po sa Diyos. Tayo po ay pinagpala ngayong umaga, tayo po ay buhay, humihinga. Isa pong malaking pagpapasalamat niyan sa Diyos na buhay. Lahat po ng may hininga, magsabi ng hallelujah. Ayan, talagang may hininga kayo. Tayo po ay buhay na buhay. Ngayong umaga po ay papag-aralan po natin. Ang title po ng aking i-share ngayong umaga is The Word of God. Tayo po ay manalangin muna, saglit na hingin ang presensya, ang dakilang pagkilos ng ating Panginoon. Tayo po yumuko. Panginoon naming buhay, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil kayo ang may akda ng buhay. Salamat po sa hininga na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po, O Diyos, sa mga karanasan, bagabat merong hirap, merong pong mga
turbulence sa aming buhay, alam po namin na in control pa rin kayo sa lahat ng bagay. Kami, Panginoon, ay naniniwala. We are putting our trust and faith to you because we know that in you we are secured. We are protected and guided. Dahil sinabi mo yan sa inyong mga salita. Kaya pinaninindigan namin, hinahawakan namin ang iyong mga pangako. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Dalahin ko po na basbasan mo po ang aking bibig. Not only your words you want me to speak, Lord, will I speak to your people this morning. And allow, O God, your servant, Lord God, to experience your power. At bawat isa sa amin na nakakarinig ngayon sa mga tahanan at sa mga iba pang lugar, na upon hearing your word, O Lord, na ito po'y tanggapin namin ng may kagalakan. Tanggapin po namin ito with readiness to obey your word because we know na pinagpapala mo ang mga masunurin sa inyong mga salita. Tinataas ka namin, dinadakila ka namin sa umagang ito. Sa iyo ang papurit kalwalhatian. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. The Word of God, 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. And we also thank God continually because when you receive the Word of God, which you have heard from us, you accepted it as a human. You have not accepted it, not as a human word, but it is actually is the Word of God, which indeed at work in you who believe. Isa pong pinagpapasalamat po ni Apostol Pablo sa mga believers po sa Thessalonica na sila po, yung pangangaral po ni Apostol Pablo ay hindi po nila ito tinanggap na parang salita lamang niya as human, but ito po ay tinanggap nila as Word of God. Tayo po ba'y naniniwala na ang salita ng Panginoon ay nagmumula sa kanyang mouth? Sabi po sa Biblia, sa Matthew chapter 4, verse 4, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kaya ang salita po, yung Biblia po, ito po ay salita na nanggaling sa lips, ng mouth ng ating Panginoon. Kaya makapangyarihan po ang kanyang salita. Sabihin natin siguro, ano naman ang kapangyarihan nito? Letra lang, printed papers lang. Pero alam niyo po mga kapatid, ang nakapaloob po dito ay yung idea ng Panginoon. Behind this ay may nag-exist. Merong pong buhay na espiritu ng Panginoon. Kaya buhay po ang salita ng Panginoon up to now. Amen po ba? Matthew chapter 7 verse 24 to verse 27, the wise and foolish builders. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears this word of mine and does not put into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with great crash. Ang salita ng Panginoon, kung tunay po na tayo ay mananampalataya, kung tunay po na tayo po ay born again na sinasabi, dapat ay nagkakaroon po tayo ng pagkauhaw sa kanyang salita. Nagkakaroon po tayo ng excitement sa kanyang salita. At tayo, sinusunod po natin ang kanyang mga salita. Dahil kung hindi po natin sinusunod ang kanyang salita, mga kapatid,
ay katulad po tayo ng isang taong mangmang na nagtayo ng kanyang bahay doon sa buhanginan. At nang dumating ang pagsubok, dumating ang trahedya sa buhay, siya na po ay unti-unting nag-slow down sa kanyang pananampalataya. Subalit yung pong taong mananampalataya na sinasabuhay, sinusunod niya ang kanyang mga salita, ang salita ng Panginoon, ay katulad siya ng isang taong wise na kanyang itinatag ang kanyang bahay doon sa bato. The rain came, the stream rose, the winds blew against that house, but it didn't fall because it has its foundation on the rock. Mga kapatid, napakahalaga po na i-apply ang salita ng Panginoon. Dahil kapag ina-apply po natin ito, sinusunod po natin ito, nagiging matatag po tayo, nagiging solido po tayo. Napakarami pong problema ngayon. Troubled po ang karamihan, anxieties, helplessness, hopeless ang ilan. Subalit kapag narinig natin at binasa natin yung kanyang salita, yung mga katiyakan na yan, na yung mga pangako na yan at pinanghawakan natin ito. Because the Bible says so. Sabi ng Bible, that we are in the Father's hand. No one can snatch us out of His Father's hand. We are eternally secured. Yan po dapat paniwalaan po natin. Ina-assure po tayo ng Bible. Dinideclare po ng Bible. Ina-announce po ng Bible. We cannot have assurances without the Word of God. We cannot have faith. We cannot claim faith without the Word of God. We cannot claim even comfort, peace without His Word. And because the Bible declares, the Bible announces that we have the Word of God. Kanyang mga salita ay totoo. In His name, there's nothing impossible. Luke chapter 1 verse 37, walang bagay na mahirap hindi kayang gawin ng Panginoon. Sinabi po niya yan sa kanyang salita. Kaya paniwalaan po natin mga kapatid. Ang Japan po ay napaka-honest na country. Pagka mawalan ka ng pera doon, sabi ng kaibigan kong pastor, kapag ka nawala ang pera mo, isosoli ang iyong pera. Napaka-honest na bansa. At napakasipag na bansa, kaya sila po ay nagpro-progreso. Kulang na lang si Kristo para sila ay maging Kristiyano. Subalit ang Pilipinas po, sinasabi po natin na only Christian nation of Asia. Napaka-religyoso pero ang kulang po ay yung honesty, mga kapatid. Dahil po, kulang po tayo sa pagbabasa, pagbubuklat ng salita ng Panginoon. Naku, ang tao ay natututong magbasa ng kanyang salita, natututong masaturate, mapalahanan ng kanyang salita, the Word of God. Kaya marami pong problema sa society. Dahil hindi po nila isinalang-alang ang salita ng Panginoon. Nandudon po, mababasa po natin kung paano po tayo mabuhay as Kristiyano. We cannot grow and hindi po masusustain po ang ating Christian life without the Word of God. Kaya napakahalaga po ang salita ng Panginoon. At dapat po nandoon yung ating sigasig naroon, yung ating passion naroon, yung ating pagkauhaw. Sabi nga ng kanta kanita, babad sa presensya mo, babad sa inyong mga salita. Amen? Kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nalulupaypay, kaya tayo minsan nawawalan ng tiwala, nawawalan po ng pag-asa dahil hindi po tayo babad sa kanyang mga salita, mga kapatid. And I praise the Lord na ang topic na ibinigay sa atin ng Panginoon ay Word of God. Lately, ay nangusap po sa akin ng Panginoon ang importansya po ng salita ng Panginoon. Kaya
nagkaroon po tayo ng Christ-centered family devotion sa mga tahanan ngayon, mga kapatid. Meron po tayong campaign because bihira na po tayong magsama-sama face-to-face. Sunday, andyan lamang po tayo sa ating mga tahanan nakaupo. Maaring nakikinig na lamang tayo, naka-D4. At nandoon naka-flash lahat yung mga Word of God. At yung pong dati natin ginagawa, Sunday School, Bible Study ay temporarily suspended po dahil po sa pagtupad po natin sa protocol. At ang yung aking pong worry, kapag tayo po, hindi po natin ito sinustain at tayo lang po ay nagdidepende sa Sunday na makinig sa salita ng Panginoon, yun po ay kulang. Kinakailangan pong mapakain ang ating kaluluwa, mga kapatid. Kung gaano po natin pinapakain ang ating physical life, physical body, alam ko po talagang hindi natin, wala pong panahon siguro na hindi tayo kumain. Kumakain tayo ng 3 times a day, may merienda pa, may kape pa, humihigop pa ng tsaa. Dahil ayaw natin na tayo mag-hungry, ayaw natin na tayo po ay mga yayat. Kaya binemaintain, in-exercise pa natin yung ating bodies. How about yung ating soul? Sabi ng Bible, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Kapag hindi na po napakain ang ating kaluluwa, when our bodies are happy, our soul is distressed. Amen po ba? Distress po. Nangangayayat na po yung ating kaluluwa. Pagdating po ng araw, sino ba tayo sa Panginoon? Sino ba tayo? Tayo po ay papanaw dito sa mundong ito. The body, our soul separates from the body. And the body will be united with Christ, with God, as a believer. At yung ating kaluluwa ay bahay lang niya yung katawan. Ang tunay, the real you is soul. Kaya napakahalaga pong pakainin po natin yung ating kaluluwa, mga kapatid, ng Word of God. And I hope na yung ating Christ-centered family devotion po ay nagagawa po natin sa mga tahanan natin, mga kapatid. Dahil ito po ang magpapatatag, dahil ito po ang magpapakain para mag-grow tayo as believer in Christ. Amen po ba? And I hope na na-enjoy po natin ito sa ating mga tahanan, yung pagbabasa. Isang bersikulo na Biblia, pero ang dami, ang sarap, ang ganda po ng application niya kapag inaaral po natin ito. The Christ-centered family devotion. Doon po natin makikita, mga kapatid, ang importance ng Bible. Ano pa, mga kapatid, ang nagagawa ng salita ng Panginoon? Bakit importante? Because the Word of God is creative. In Psalm 33 verse 6, by the word of the Lord, the heavens were made, their starry hosts by the breath of His mouth. Hallelujah. Creative po ang salita ng Panginoon. Active up to now. Nakakapag-create po ito ng mga bagay-bagay. Nakakalikha po ito ng mga bagay-bagay, mga kapatid. Kung ano ang sinasabi niya ay nagaganap. Nung sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1, 2, let there be light and there was light. Let there be water being and there was water. Let there be vegetation at nagkaroon ng vegetation. Let there be land. At nagkaroon nga ng land. And then sabi ng Panginoon, let us make man in our own image. At naganap nga po. Ito po ay sa kanyang salita. The Word of God is creative. Kaya nga po kapag ito'y binibigkas po natin ito, lalong-lalo na po sa mga pusong nasusugatan, mga pusong nag-aalinlangan,
o kaya nagkakaroon po, nakakaranas po ng uncertainty sa life, nagkakaroon po ng hopelessness, helplessness, no direction of life, kapag kinote po natin yung salita ng Panginoon, nagkakaroon po ng kulay, nagkakaroon po ng encouragement, nagkakaroon po ng pag-asa ng isang tao. At ang isang tao na nasa kadiliman, kapag sinabi natin ng salita ng Panginoon, inaakay po ang taong nandun sa madilim at itinatawid niya doon sa liwanag. Yan po ang nagagawa ng salita ng Panginoon because the Word of God is creative. Ang salita ng Diyos ay nakakalikha, nakaka-create. Kaya nga po dapat ang salita, let us not ignore the Word of the Lord. Because the Word of the Lord is very essential sa ating buhay. Essential po, importante. Kung gaano po kaimportante ang pagkain, ganun din po kaimportansya ang salita ng Panginoon para tayo po ay mapalaki sa pananampalataya. Number 2, God's Word is stable and sure. Sabi po sa John chapter 10, verse 28 and 29, I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. We are eternally secured. The Bible declares that. Kapag pinapaniwalaan po natin, mga kapatid, na tayo ay anak ng Diyos, na tayo ay buhay, na may buhay na walang hanggan, then the Bible affirms, the Bible declares na meron tayong buhay na walang hanggan. The message last Friday, ang sabi doon, let not your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. In my Father's house have many rooms. If it were not so, sabi ng Panginoon, I will go there and prepare a mansion for you, that each of you will be with me forever. Yan po ang mga pangako ng ating Panginoon. Kapag tayo po ay naniwala doon, nanindigan doon, tayo po ay nagtiwala kay Kristo, we receive Him as Lord and Savior by faith. At tayo po'y nanindigan sa kanyang salita that if we receive Him, magkakaroon po tayo ng kasiguraduhan, buhay na walang hanggan. Because the Word of God is stable and sure. Sigurado. Hindi po sinasabi ng aking magulang yan. Hindi po sinasabi ng aking friend yan. Nor anybody else, but ito po ay sinasabing, ina-affirm po ng Biblia. At kapag ina-affirm po ng Biblia, dahil salita ng Panginoon yan, sigurado yan. Mga kapatid. Stable, sure. Kaya ano man po ang nangyayari, mga kapatid, sa atin ngayon, alam ko po, marami po tayong mga karanasan ngayon. Marami pong, lalo na po sa panahon ng pandemic na ito, ang laki po ng hamon, ang laki po ng negatibong kinikreate nito sa puso ng isang tao. At minsan, kapag nandun na sila sa situation, sabi ng pastor na kaibigan natin, nung nandun daw siya sa quarantine, nandun daw siya sa isolation facilities, ito po sabi niya, inisip niya, sabi niya, ito na ba ang katapusan ko? Ang dami niyang mga uncertainties, anxieties na naramdaman, bigatin. At ang salita lamang po ng Panginoon ang nag-sustain. Salita na nanggagaling sa mga mananampalataya na pag-i-encourage sa atin. Mga salitang naririnig natin, nababasa natin, nagbibigay ito ng kalakasan sa bawat isa sa atin because the Word of God is creative, active up to now. Hello? Number 3, God's Word is powerful. Ang salita ng Panginoon ay pinaka-powerful po. Natatandaan niyo po ba yung encounter ni Jesus Christ at ang diablo doon sa Matthew chapter 4?
na pagkatapos na nabaptize si Jesus Christ, umahon po siya sa tubig, ay mayroong tinig na narinig ng kanyang ama, "This is my son." Sabi niya, "Whom I am well pleased." Ito ang aking anak. Tinig na mula sa langit. Tinig ng Panginoon, Ama. Inaffirm niya sa kanyang anak. Sa kanya, ako'y nalulugod. After that, challenge po ng Diablo, yung pong baptism, 40 days and 40 nights po, the Holy Spirit led him to the wilderness. Siya po ay nag-fast ng 40 days and 40 nights. And the devil came. Ang sabi niya, "If you are the Son of God," ayan na po, challenge na po yung sinabi ng Panginoon, narinig na po yun eh. Sabi niya, "This is my son, whom I am well pleased." Ang sabi ng Diablo, narinig ng Diablo, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 4, verse 4, "Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." It is written, sabi ng Panginoong Jesus. It is written. Nasa book po ng kanyon, ng Deuteronomy, yung pong na-quote po na yon. Kung hindi po nagkakamali sa chapter 6 and chapter 8 po ng Deuteronomy, na-quote po yon. "Man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Amen po ba? Yan po salita ng Panginoon. Binigkas po mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Na-memorize niya po. Napakaganda po na nag-memorize tayo. Nandito yung mga salita ng Panginoon natin. Dahil handang-handa po tayong makibaka. Dahil ito po yung ating weapon against the devil. At nilid po siya ulit ng Diablo doon sa Jerusalem, sa banal na lungsod. At punta doon sa mataas na lugar sa bubong ng templo. At sabi ng Diablo, "Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka." Dahil sinabi ng salita ng Panginoon, sabi niya, alam niyo po ba yung kinote na yon? Nasa Psalm 91, verse 11 and 12. Biruin mo, alam niya yung Word of God? Si Satanas? Kinote niya po yon. Ang sabi niya, dahil hindi ka sabi ng Diablo, sinabi sa Biblia, sabi niya, si Scripture, na kanyang isusugo ang kanyang mga anghel upang alalayan ka nang sa ganoy, sa mga bato, yung paa mo hindi Ang sabi naman ng ating Panginoong Jesucristo, it is also written, the battle of word of the Lord. It is also written, ang sabi niya, huwag mong subukin ang Diyos mo. Do not put your Lord to the test. Nasa Deuteronomy din po yan. Pagkatapos po, nilid na naman po siya sa bundok at ipinakita niya po yung pong kaharian, yung pong karangyaan, lahat ng mga makikita sa sanlibutan. Ang sabi ng Diablo sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi niya, if you bow down before me, magpatihulog ka at sambahin ako, ibibigay ko ang lahat ng ito sa iyo. Pag-aari naman ng Panginoon yan legally, di ba? Bakit niya sasabihin na ibibigay? Tingnan mo ang perversion na ginagawa ng Diablo. Pinapervert niya ang salita ng Panginoon. Binabaluktot niya ang salita ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, Jesucristo, ang Diyos lamang ang inyong sambahin. At umalis na ang Diablo. Ano pong pinambattle doon? The word of the Lord. Ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. Very powerful yan. Kaya nga po ito ay nag-create po ito ng pananampalataya, mga kapatid. Nakakalikha ng pananampalataya. We have faith by God's word. Amen po ba? Ang sabi po sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through
the word through the word about Christ. Na kapag ka napapakinggan natin saan? Mula sa mga nag-share, sa pastor, sa preaching, sa mga prophet, sa mga leaders, kapag ka napakinggan natin yung salita ng Panginoon, dahil yun ay nanggaling sa Word of God, napapatatag, nagkakaroon po tayo ng pananampalataya. Kaya nga po, kapag ka binabasa natin yung Biblia, napapalakas ang ating pananampalataya, mga kapatid. Because the Word of God makes us strong. Ina-affirm po ng Word of God na tayo po ay may kapangyarihan. Matthew chapter 28 verse 19 sabi niya, all power in heaven and in earth has been given to me. Go and make disciples. Go to all nations. Acts chapter 1 verse 8, but when the Holy Spirit comes on you, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Meron po tayong taglay na kapangyarihan. The Bible declares, and we need to hear and receive it. Napaka-powerful po ang salita ng Panginoon. Sabi po sa Hebrews 12, verse 4 verse 12, the Word of God is active and alive and a double-edged sword. It pierces the heart of man. Tumatagos ito sa kalaliman na pangangailangan ng isang tao, tumatagos. Kaya kapag itrinaw mo yung salita ng Panginoon, dineclare mo yung salita ng Panginoon, nakakasakit. At kung tinamaan ka, at kung nasaktan ka, mga kapatid, ibig sabihin buhay ka. At kapag ikaw ay natamaan, sabihin mo, the right attitude, good attitude is magpasalamat sa Diyos. Because God loves you. Dinidil tayo ng Panginoon ng kanyang mga salita. Dahil sabi ng Bible, 2 Timothy 3:16, 17, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya minsan masakit yung kanyang salita, pero dahil po yun sa kanyang pagmamahal. Nais po ng Panginoon na akayin tayo sa tama. Na kung tayo'y nagkakamali, kinokorek tayo, rini-rebuke tayo ng Panginoon, ng kanyang salita, upang matutunan po natin ang kanyang estilo. Matutunan po natin ang buhay na kaaya-aya, kalugod-lugod sa kanyang paningin. Ito po kasi ang nangyayari kapag when we hear the Word of God, inisip natin, itong salitang ito ay para kay Pedro. Sabi naman ni Pedro, yung salitang ito ay para kay Juan, hindi para sa akin. Sabi ni Juan, nung lumalabas na sa pintuan ng church, nadaanan niya yung ushers doon, usherette. Sabi niya, itong salitang itong narinig ko doon sa preacher, hindi sa akin, para doon sa usher yan. Lumabas yung usher. Namit niya yung aso. Sabi niya, ang salita ng Panginoon na itong narinig ko ay para sa aso. Kaya tangay-tangay yung aso, sabi sa Biblia, huwag niyo pong ilagay ang mga banal na salita sa mga aso. Hindi po niya tatanggapin yan. Tayo po, mga may heart, may malinis na puso, mga anak ng Panginoon, banal na tinatawag, ang pwedeng maka-accept lamang sa mga banal na salita. Subukan mong nung hindi niya maunawaan yan. They would not believe. Pero kapag sabihin mo yan sa nanampalataya, they will believe it. Mahirap pong maniwala ang isang taong walang Kristo sa puso ng tao. Dahil ang mga bagay na spiritual ay naintindihan lamang ng spiritual. Sabi sa Bible, mga kapatid. Kaya wag po nating ibigay ito sa aso. Yung salita ng Panginoon para sa atin yan. Sabihin mo, Lord, thank you. Ina-accept ko yung word mo ngayon dahil alam ko mahal mo ako. Babaguhin mo ako. Kung ano man yung sinasabi mo ngayon, Lord, concern ka sa akin. Thank you, Lord. Yan po, makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Binabago po niya tayo. Acts chapter 17, verse 11.
Ito po yung mga ugali ng mga Berean believers sa Thessalonica. They were nobler than the believers of Thessalonica. Because when they heard Paul preaching, they searched the Bible, verse by verse. Tinignan nila kung yung sinasabi ni Apostle Paul ay tama o mali. Tama ba yun? Suksok imatinda kakabsat di ibagbaga ni Apostol Pablo no stumalangi di ibagbaga na. As J.A., ganun po dapat ang ating heart, may readiness, may heart, may interest, may pagkagutom sa salita ng Panginoon. Kung ano man po yung pinipreach ng pastor, sasabi, tingnan ko ngayon kung tama yung sinasabi niya. Dahil po ang diablo, mga kapatid, sabi nga pinepervert niya nga yung kanyang salita ng Panginoon. Ang sabi niya, nag-quote pa siya ng verse. Kung ikaw ay anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil sabi ng Bible, uutusan niya ang mga anghel. Aalalayan ka para yung mga paa mo ay hindi maano sa mga bato. Ma-spared ka. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag ka hindi husto yung ating pinapaniwalaan, kung hindi husto yung ating pinagtitiwalaan, kinakailangan po ito ay angkop doon sa Biblia. Dahil kung hindi po ito angkop sa Biblia, mga kapatid, baka nalilis na po tayo ng landas. Dahil marami pong naghihimala dito, himala doon. At minsan dahil may himala, we now worship. Yun po ba ay naayon sa Biblia? Ang dapat lang po nating i-worship, sino po? Sabi niyang Bible umalumayo ka, Satanas. Ang iyong i-worship lamang ang Diyos. Hindi po kung sino-sino man ang ating i-worship. Hindi na po yun naaangkop sa Biblia. Yan po kasi ang nangyayari sa ating paligid ngayon, mga kapatid. Gustong i-revise, gustong gawin ang salita ng Panginoon na parang isip ng tao. Dapat po tayo iangkop natin yung ating buhay sa Kanyang salita. Hindi po dapat yung pong tayo ay gagawin natin yung salita ng Panginoon ang magkwan sa atin, mag-conjive. Tayo po dapat ang magpailalim sa Kanyang salita. Ang diablo, ayaw niya pong magpailalim sa salita ng Panginoon, di po ba? Kaya sabi niya, if you worship me, if you bow down before me, ibibigay ko lahat ng sanglibutang ito, karangyaan na ito. Amen? So kinakailangan pong saliksikin ang salita ng Panginoon. And lastly, God's Word gives salvation. Ang Word po. How can we have salvation? How can we claim we have salvation if the Word of God doesn't agree? Or the Word of God ay wala? Kung wala ang salita ng Panginoon, paano natin i-declare? Paano natin sasabihin na meron tayong salvation? Wala tayong sandigan. Wala tayong basis. But the Bible assures, the Bible tells us. Kaya nga nung nag-usap si Jesucristo at si Nicodemo, isang relihiyosong tao, leader ng Israel, sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God. Malaki na ako, 6-footer pa ako . Papasok ba ulit ako sa sinapupunan ng aking ama at ipapanganak muli? Hindi po naintindihan ni Nicodemo, bagamat siya po ay leader, relihiyosong tao, pero hindi niya naunawaan yung sinabi ng ating Panginoon. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. Dahil ang tinutukoy ng ating Panginoon ay spiritual birth, hindi po physical birth, mga kapatid. Kaya meron po tayong dalawang kapanganakan . Tayo po ipinanganak from our mother physically, but then we need to be born again. Paano? Ito po yung process. Sabi niya, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Na kapag tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan,
Sa Ephesians 2:8-9, sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan po ng pananampalataya lamang. Ito po isang kaloob ng Panginoon. Libre po ito. Hindi po sa church, hindi po sa relihiyon, hindi po sa mabuting gawa tayo po masave. At kapag tayo po ay nagsisi by faith, nireceive natin si Yesu Cristo by faith, nanalig tayo kay Yesu Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya, then the Bible declares that we have eternal life. Amen? We have eternal life. Mga kapatid, meron po tayong buhay na walang hanggan. Yan po ang sabi ng Bible. And when we hear this word of the Lord, we will have joy and peace, comfort by the word of God. Of course, magkaroon po tayo ng kapanatagan. Magkakaroon po tayo ng comfort, ng joy na hindi kayang ibigay ng pera, ng kayamanan dito sa ibabaw ng mundo. Meron ka man nito, mga kayamanan, pag wala si Kristo sa puso mo, para po tayong isang dukha sa kanyang harapan. Amen po ba, mga kapatid? Kaya alamin po natin kung sino po tayo, mga kapatid, sa mata ng Diyos, sa Biblia. Alamin po natin, siguraduhin po natin, tayo po ay nagmamay-ari, meron po tayong buhay na walang hanggan. Sinabi mo ng Biblia yan. Alam niyo po yung pong seal identifies yung pong pagka-genuine ng isang papers. Para ang paper na yan, yung documents na yan, kapag may seal, ibig sabihin, authentic, real, genuine. Seal. Pero pwedeng pikein yan sa Quiapo. Marami pong gumagawa ng diploma doon with seal pa. Sa recto pala. Pero hindi totoo. Fake. Pero yung zeal natin, hindi po na-fake, mga kapatid. Because ang zeal natin ay nanggagaling sa banal na Espiritu Santo. Hallelujah. Kaya nga, eternal life. Sa Romans 8:16-17. But the Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Hallelujah. At sinilyuan po yan. Sabi niya sa 1 Corinthians 3:16, don't you know that you yourselves are God's temple and that the Holy Spirit lives in you? Nasa atin po ang banal na Espiritu, mga kapatid. At siya po ang naggagarantiya na tayo po ay mga anak ng Diyos. Kaya nga tayo magkakaroon tayo ng joy, ng peace. Merong isang taong pobre, humarap sa isang mayaman. Ang sabi ng pobreng ito, ako ay mayaman, sabi niya. Sabi ng pobre, paano ka naging mayaman? Ang inisip ng pobre, monetary fund, pinansyal na kalagayan. Bakit mo nasabing na ikaw ay mayaman? Ang sabi ng pobreng ito, may proud pa siya, sabi niya, meron akong buhay na walang hanggan. Ang Ama ko sa langit ang nagmay-ari ng sangkatauhan. At sabi niya, dineclare niya sa kanyang salita, I am going there and prepare a mansion for you. Pero mo mansion? Yung gold doon, aapak-apakan natin yung gold doon. Dito, pinag-aawayan yung gold. Pero doon, aapak-apakan natin ng mga yon. Gold ang naghihintay. Ang sabi niya, meron akong kapayapaan. Sabi ng pobre, meron akong joy na hindi kayang ibigay ng mga milyon-milyones na pera. At ang sabi ng mayamang ito, mayaman ka nga. Yes, mga kapatid, tayo po ay naglalakad na parang mayaman kapag ka nandyan si Kristo sa puso mo, parang kang isang millionaire. Who? Dahil ina-affirm po ng Bible na tayo ay anak niya. Tagapagmana tayo sa kanyang kaharian. Don't you know that you yourself are God's temple, that God's Holy Spirit lives in you? The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, co-heirs of Christ. Amen. Co-heirs of Christ.
Kaya nga sabi ng mensahe nung Biyernes, I'm going there to prepare a place for you. And when I come back, I will take you and you'll be with me forever. Forever po yon. Because the Word of God stands forever. Stable po ang kanyang salita, mga kapatid. At yan po ang nagbibigay sa atin ngayon ng comfort, ng joy, ng encouragement, ng faith. Dahil po sa salita ng Panginoon. By the Word of God. Sabi po, balikan po natin yung istorya, sabi niya, anyone who hears my words and puts into practice is like a man who built his house upon the rock. The rain came, the stream rose, the wind blew against that house. But it didn't fall because it has its foundation on the rock. Hallelujah! At ang tao naman na nakikinig sa kanyang salita ay katulad ng isang tao na mangmang na kanyang pinatayo ang kanyang bahay doon sa buhanginan. Dumating ang ulan, the steam rose, the wind blows, dumating ang malakas na hangin against that house. Ano napasamak? Totally collapse. Mas malakas pa sa 7 intensity na shake. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Narinig natin, accept natin, believe it, receive it by faith, receive it with gratefully, because that's the Word of God. Tanging ang salita lamang ng Panginoon, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng tagumpay, ng katiyakan. Without the Word of God, we cannot claim that we have faith. Without the Word of God, we cannot claim that we have salvation. Without the Word of God, we cannot claim that we have peace, comfort. Sabi po sa Bible sa John 14 verse 16, when I pray and ask the Father, He will send another comforter, and that's the Holy Spirit, to be with you forever. The Bible says so. Ang Biblia po ang nagsabi niyan. Kaya nga po nagkaroon tayo ng paninindigan. Ito po yung ating titulo, mga kapatid, title. Alam po niyo yung titulo, para sabihin na ikaw ay nagmamay-ari sa isang lupa, may titulo ka. Pero i-interrogate ka uli, yung bang titulong yan ay nasa pangalan mo? Opo. Sa'yo nga yung lupang iyan. At yung ating pong titulo, mga kapatid, is yung the Word of God. Hallelujah! Ito po yung ating pong pinanindigan, pinanghahawakan, yung salita ng Panginoon. The idea na nakapaloob dito, yung kapangyarihan ng Panginoon. The Word of God is creative. The Word of God is powerful. The Word of God is stable. The Word of God assures us of eternal life. My question is, gaano ba kaimportante, mga kapatid, ang salita ng Panginoon sa inyo? Gaano ba ito ka-essential sa atin, mga kapatid? Ang salita ng Diyos ba ay may epekto sa buhay mo? Ito ba ay mahalaga sa buhay mo? Mga kapatid, kung bakit minsan hindi tayo masaya, hindi tayo nakaras ng fullness, ng joy, maaring nagkukulang po tayo sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng kanta kanina, babad sa presensya mo, babad sa kanyang mga salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Hallelujah! So may the word of the Lord, may our devotion, daily devotion, be sustained. Mga kapatid, when we hear the Word of God, then magkakaroon din po tayo ng personal study the Word of God in our homes,
Kinakailangan po meron tayong Biblia. Sino po sa atin ang walang Bible? Meron kayong cellphone, wala kayong Biblia. Minsan pa nga, inuuna yung cellphone kaysa Biblia. Inuungkat bago ang Biblia. Bilihan po tayo ng Biblia sa PCBS. Para meron po tayong food daily. Dahil yung pong Sunday na pagkinig ng kanyang salita. Lalo na po ngayon, hindi na po tayo nagsasama-sama, face to face. At kung wala na po yung salita ng Panginoon, paano na lamang po yung ating kaluluwa? Hello? Paano na po? Paano po mag-grow? Paano po maging solido ang ating faith? Mga kapatid. At sa lahat po na may karamdaman, may mga nababagabag po, nawawalan ng tiwala, maaring nanlulumo po tayo dahil sa mga sitwasyon. Lumapit lamang po tayo sa Panginoon, sa Kanyang salita. Come to me, all your weary and burden, and I will give you rest. Matthew 28. Sabi po niya, halikayo kayo na nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng resting place. Sa Kanyang mga salita, sa kanlungan ng Kanyang mga salita. Kapag nariyan ang Kanyang salita sa puso, mahalaga po na ang Kanyang salita, minay-memorize din po natin, alam din po natin yung Kanyang salita. Dahil sa panahon, kagipitan, kung may isinuksok, may dudukutin. Isang kasabihan po yan, pero totoo po yan. Di ba? Pagka meron kang isinuksok doon sa bahay mo, meron kang dudukutin. At kung meron ka din isinuksok na salita ng Panginoon sa puso mo, sa panahon na pangangailangan mo, ikaw ay nangailangan ng encouragement, then the Word of God, yung Holy Spirit po ay ipapaalala niya po yan sa atin. Sabi po sa Bible, sa John 14 verse 21, but when the Holy Spirit, sabi niya, the Counselor, will teach you all things and will remind you of everything I've said to you. Ano po ang ipaparemind ng Holy Spirit pag wala pong Word of God na nalagay dito sa puso natin? I have hidden your word in my heart that I will not sin against you. Sabi nga sa Bible sabi ng Panginoon kay Moses, turuan nyo ang inyong pamilya. Itali nyo ang mga salita ng Panginoon dito sa neck. Saan man kayo naroon, sa kusina, sa bed, sa streets, sa ano pa man, sa comfort room, sa cooking area, sa ano man yan, sa sasakyan, merong Word of God na nagpapaalala. Amen po ba? May Word of God. And as I close, this is my challenge, mga kapatid. Yung pong ating nasimulan na Christ-centered devotion, family devotion, I encourage each one of you, dear parents, na ipagpatuloy po natin yung pagdidebosyon natin sa ating family. Take the lead, take the cue, because we know na ang salita ng Panginoon is powerful, active, and effective. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita ngayong umaga. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga salitang ito ay matanim sa aming mga puso, mamunga, ma-change ang aming buhay. Magkaroon kami ng hungerness, magkaroon kami ng pagkagutom, pagkauhaw sa iyong mga salita. Likhain mo sa aming mga puso, Panginoon, ang excitement na tuwing umaga, sabi ng kanta, na naroon na yung aming puso, patulad ng isang usang uhaw sa tubig. Panginoon, likhain mo sa aming puso ang kauhawan sa inyo, pagbababad sa inyong presensya. Dahil ito po ang magbibigay sa amin ng tagumpay ng kalakasan everyday. Sa hamon ng mundong ito, sa mga pangyayari, Panginoon, ang pandemic, ang crisis na aming nararanasan ngayon, kapag ang iyong mga salita ay naroon kami sa iyong mga salita, then Lord, we will have assurance na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan.
Kayo pa rin ang may control sa lahat. Kaya ipinagkakatiwala namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon. Sa iyo ang papurit pagsamba sa umagang ito. Pinasasalamatan ka namin sa iyong mga salita. Ito ang aming pagsamot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Magandang umaga po, ECC family. Welcome po sa ating Sunday service. And nagagalak po kami to have you. Amen. Bilang pagtugon po sa ating mensahe kanina, awitin po natin ang paggising sa umaga. Sinasabi po ng awit na ito, na Lord, ayong nagbibigay ng kalakasan sa akin. Ayokong magkulang sa kapangyarihan mo. Ayokong magkulang sa kalakasan mo. Dahil kailangan ko ang iyong presensya, kailangan ko ang iyong salita, kailangan ko ang pagpapalakas mo. So yun po ang ating ipapanalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng awit na ito. Mawit po tayo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Muli po nating awitin. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Jesus, dakila ka. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling
nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Amen po ba sa kantang iyan? Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Bago po tayo mag-closing prayer, ay mga announcement po natin ngayong week na ito. Mga activities po ng ating church, mga nagaganap na kasalukuyan. Salamat sa Diyos sa live stream every Sunday. Salamat kay Stephen, Brother Stephen. At salamat sa pagsasakripisyo, maging yung ating online prayer meeting ay isa rin po yung ginagamit ng Panginoon. That's every 6:30. Kaya inaanyayahan po namin kayo. Ito-try po natin na ngayong Friday ay 6 o'clock po magiging early. Gagawin po natin earlier at kung maaari ay in the future, yung po through Zoom sana para lahat po ay nagkakaroon ng interaction. Pero yan po yung desire ni Brother Stephen and let's just pray na maging maayos po ang lahat. At yung pong ating Sunday ay as usual, online po tayo, 9:30 and it will be our communion day this coming month. Napakabilis po ng panahon. Tayo na ulit ay dadako sa May. And then here comes June. Wow. Yan po yung ating, I think, sa-celebrate ng ating church anniversary and let's pray for that event. Kung ano po ang wisdom, ililid tayo ni Lord kung ano po mga pagpaplanuhan natin po dyan. Yung pong church, nalalapit na church anniversary po natin. At nais ko rin pong i-announce, of course, the sudden death of our loving brother, Brother Willie Ablang. Ay pumanaw na po siya, mga kapatid. He's gone with the Lord now. Siya na po ay yun pong ipinangako ng Bible na buhay na walang hanggan ay tunay nga pong kanya ng mararanasan. Absence from the body but presence with the Lord. At ipanalangin po natin ang family po niya, sila Sister Nelly. Patuloy din po natin ipag-pray si Ariven, mga kapatid, na kasalukuyang ay nagre-recover pa. Let's pray for them and let's remember them in our prayer. At bilang pag-support po sa kanila, not only in prayer, but also, let's also give our support financially. Magbibigay po tayo ng tulong po sa kanya, abuloy po sa kanya from the church and from bawat isa po sa atin. I don't know kung paano po natin gagawin yon. If somebody would go and collect, if someone of us ni pastor na may sasakyan ay kung ipaalam lang ninyo mga kapatid, kung halimbawa meron kayong tulong, abuloy, paalam nyo po kay Sister Julian, then I'll try and go and collect that certain amount for the family of Brother Willie Ablang. So, yung pong kanyang body ngayon ay, I think, ay ipinunta po sa Kabanatuhan for cremation. So, yan po yung update na kalap ko po kay Pastora Delia. Now, let's continue pray ang Morong Church dahil alam ko po na sila rin po ngayon ay nagre-grieve on that dahil si Brother Ablang ay asawa po ni Sister Nelly. Sila po yung ginamit ng Panginoon upang maitayo ang ating church building po doon.
Hallelujah. Kaya napaka-kwan din yung puso po nila na tumulong. Andun din po yung kanilang pag-support sa church. Kaya ngayon po ay nagdadalamhati po ang ating mga kapatid sa Morong. Ay pinapaabot po namin yung pong aming taus-pusong pakikiramay. Nararamdaman po namin ang kalungkutan. Nararamdaman po namin ang pagkawala ng ating minamahal na brother, si Willie Ablang. Truly, he is the man of God. Truly, yung kanyang dedication, yung kanyang commitment, since na nakakilala po siya ng Panginoon, ay hindi na po siya humiwalay. Doon na po siya sa church. And thank the Lord sa kanyang faith. God will bless them richly. I know na may plano ng Panginoon. For our tithes and offering, patuloy po nating ibigay yung ating mga punta rito mga kapatid. Kaya ipagpaalam lang lamang ninyo kay Sister Julian, i-text, message. Dahil tayo po ngayon ay mag-end of this month, kung meron po yung yung tithes nyo po, yung offering nyo po, ay ipagpaalam lang ninyo at kukolektahin po namin ni Julian or drop at our church GCash. Yan po. Through GCash po. 09? Okay. Or through bank deposit. So yan po yung mga paraanan sa ating pong pagbibigay ng ating offering at tithes. Okay, yan po yung mga announcement po natin. Ngayon po ay magkakaroon po mamaya tayo din po ng ng house blessing at dedication din po. A car dedication po ng ating kapatid na si Siamay. Yan po ay yung pong later part ng ating service. Yan po yung mga event po ngayong Sunday. Salamat sa Diyos. Salamat po, Pastor Excel. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa aming napag-aralan sa umagang ito patungkol po sa kahalagahan ng inyong salita. Panginoon, tulungan po kami upang bigyan ng pagkakataon ang pagbabasa ng Biblia. Dahil ito po ay tumutulong upang palakasin ang aming pananampalataya at ito po ang nagbibigay lakas sa amin upang harapin ang kasalukuyang crisis sa aming buhay. Salamat po sa inyong paggabay sa amin dahil sa mga nakaraang araw at gabi, sa mga buwan at taon, nakita po namin ang inyong kagandahang loob sa inyong kabutihan, Panginoon. Bagamat marami pong mga kapatiran ang pumanaw na dahil po sa pandemic or sa virus na ito, Panginoon. Ngunit salamat po dahil sa promise mo that kahit anuman po ang mangyari sa amin, you have promised eternal life to those who trust in you as their Lord and Savior. Salamat po sa inyong salita that we could hold on, Panginoon. And thank you, Lord God, that even this time of pandemic, we could trust in you, we could rely upon you because you are our shield, you are our protection. Kayo po ang aming Diyos na buhay na magliligtas po sa amin. And thank you, Lord, sa umagang ito, sa aming serbisyo, sa inyong paggabay sa amin. Thank you for your word. At maraming salamat din po sa mga awitin. At sa lahat ng mga ginagamit mo upang magbigay ng encouragement sa amin.
Lord, thank you for all your blessing and your faithfulness sa aming buhay. Sa Diyos na makakagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Amen. God bless po at maraming salamat po. Wagas mo